Good morning mga idol! At ito, ang video natin for today is magkakabit tayo ulit ng pulley. Mag-upgrade tayo. Ang matatandaan nyo, nag-upgrade tayo ng big pulley last month doon sa isang road bike natin. Ngayon, yung isang road bike naman natin, ang i-upgrade natin. So ito, nag-order na tayo ng big pulley na ceramic. Ito 16 teeth. Kaya yan, yung napansin ko doon sa in-upgrade natin nung nakaraan, pinaka-benefit niya siguro, pinaka-the best para sa akin is yung pag-ikot niya. Talagang swabe-swabe at talagang matagal kong umikot. Compared dun sa stock natin na kahit paikutin mo ng sagad, ayaw umikot ng maayos. So, yan. So, ito 16 teeth, ito yung 12 teeth na pang ibabaw. You know, ito yung nagustuhan ko, talagang magandang umikot ang ceramic bearing. So, mga idol, ito, ikabit na natin. Yeah. So ito mga idol, ang kailangan lang naman nating pamihit is allen wrench na size 4. Or depende kung anong size yun nakakabit dun sa Arduino ninyo. So ito, pag bumili kayo ng oversized pulley, meron siyang kasamang dalawang busing. It's either oversized or standard. O, sa case ko, sa oversized tayo maglalagay kasi malaki yung pinaka bolt natin. So syempre, bago tayo magsimula, kailangan lang natin luwagan yung dalawang tornilyo. Isa dito sa harap, at isa dito sa may likod. Yan mga idol. Madali lang naman gawin to. Hindi nyo na kailangan ipagawa sa mekaniko. Lalo kung meron kayong sariling gamit. Ayan. Luwagan lang natin muna yung nasa baba. Simple lang mga idol. Pasensya na kayo, di ko nalinis. Kung makikita nyo mga idol, pag pinaikot natin, sa grid na ikot niya, ayaw nyo na magtuloy-tuloy. Yun lang ang kinagustuhan ko sa ceramic bearing. Pag pinaikot mo, tuloy-tuloy siya. So, ibig sabihin, swabing-swabe mga idol. Ayan, natanggal na natin yung isa. Doon naman tayo sa may likod. Pipihitin lang natin yung tornilyo sa likod. Ayun. Madaling-madali lang ito mga idol. Wala pang 10 minutes, nakapagpalit na kayo ng pulley. Kaya, hindi nyo na kailangan pumunta ng bike shop or ipagawa sa mekaniko para makatipid na rin at the same time. You know. Ayan, tanggal na natin. Sa pagkakabit, simple lang naman. Ito na yung 12 teeth natin. Ilalapan natin doon sa pangitaas. Bago natin ilagay doon, i-ready na natin para sasalpak na lang kasi medyo masikip. So, ayan. Ito na siya. Then, ito tornilyo na natin. Dudukutin lang ulit natin sa may likod. Papatong na natin dun sa kadena para naka-ready na siya. Yun. Pag naisuot na yung tornilyo, kailangan lang mga idol, medyo mahaba yung allen wrench nyo para hindi mahirap dukutin. Okay mga idol, dito naman tayo sa 16 teeth. Ilagay na natin yung oversize na busing din. And then, ilalapad lang natin siya dun sa chain. Tapos yung overlap natin dun sa guide. And then, itatapat natin dun sa butas. Yan o. Tapos, ihilahin natin yung isang arm. And then, ilalagay natin yung bolt. Kaya makikita niya mga idol, simple lang. Ito sa kabilang side, mas madali. Gawa nung open naman siya. Wala siyang sagabal. So, ayun. Tutornilyohan na natin. Ngayon, pwede na natin hipitan ng magkabilang tornilyo ng sagad. Ayan, o. Testing muna. Okay, alang kasabit-sabit mga idol. Hipitan na natin. Dito naman tayo maghigpit sa kabilang side. Siguruduhin lang nating mahigpit para maiwasan natin yung aberya sa daan. Yun, okay na tayo. Testing natin. Nagbago yung ating timing. Kailangan nating i-timing ng konti.
Ayos. So, nabago yung timing. Kailangan natin luwagan to. Tapos i-adjust natin. Para bumaba siya ng gusto. Yun. Adjust lang mga idol. Masyadong maliit. So, pipihitin lang natin pababa. Para ma-align siya dun sa pinakamaliit na sprocket. So, nagbago yung align ng sprocket natin. Gawa nung lumaki. Unlike dun sa dati nating in-upgrade na hindi na tayo nag-timing. Sakto na siya agad. So, yan. Yun. Sakto na. Ayusin na natin yung timing. Kung makikita nyo mga idol, kailangan align na align siya doon, diretso-diretso. Para wala talagang sabit. You know? So, yan. Simulan nating higpitan ulit. Hihilahin lang natin yung cable pababa para mahatak. And then, higpitan natin. You know? Higpit na. Testing natin mag-ship mga idol. Op, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun. Pwede na. Baba naman tayo. 2, 3, 4, yun, sakto-sakto mga idol. Sa malaking chain ring naman, testingin natin. Two, 3, 4. Ayos. Pasok. Ayos na ayos mga idol. All goods na. Sa mga idol, wala kasi ako ng pandugtong dito sa chain ko kaya medyo mahab na-stretch yung arm nung pinaka-ard natin. Pero okay lang yan, okay pa naman yan. Wag lang agad sa pinaka-makataas na yun sa tatlo. Hanggang dito medyo okay pa siya. So, hindi naman tayo gumagamit ng ganyang gearing. Gagamit lang tayo niyan pagka umaahon. Pero mostly, pag umaahon, bababa ko na lang to kaysa dito ako mag-adjust. Kasi nga, kapos yung kadena natin. Kaya dito na lang ako mag-adjust. Ayun. Siyempre, bukod dun sa magandang umikot siya kapag ginagamit mo na, siyempre, bearing nga siya. Siyempre, isa pang gusto-gustuhan ko dyan, yung forma mga idol. Kaya mag-upgrade na rin tayo dito sa pangalawang RB natin. So, ayun, makikita nyo mga idol, sakto-sakto lang. 12 teeth and then 16 teeth. Yan, sana mga idol, may mga natutunan kayo. At kung may tanong kayo, chat lang kayo sa akin, message na po kayo dito sa page natin. Salamat sa panonood mga idol.